Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Lakay. Isa ako sa mga tagapakinig ng iyong programa. Sumulat ako dahil nais kong ibahagi ang aking hindi malilimutan katatakutan na naranasan at muntik ko na pong ikamatay. Ako nga po pala si Rita, nasa 68 ang edad at nakatira ngayon sa lungsod ng Taguig. Bukod sa akin, ay kasama ko rin na nakatira rito ang dalawa kong anak na lalaki at may mga pamilya na. Akala ko talaga noon sa Lakay ay mamumuhay po akong nag-iisa dito sa lupang ipinundar ng aking yumaong asawa. Pero nagkamali ako ng aking akala dahil dito pa rin pinili ng mga anak ko ang manirahan kasama ang kanilang napangasawa. Doble ang saya ko noon sa Lakay kasi bukod sa araw-araw ko na makakasama ang dalawa kong anak, ay magiging parte pa rin ako sa lumalaki nilang pamilya. Isang araw, kasama ko silang lahat na umalis ng aming compound upang bisitahin ang himlayan ng nakamamahal kong asawang si Nilo. Sa bandang Santa Ana po yun. Habang kami ay nagsalo-salong mag-anak sa dala naming pagkain at ako ay nasa kalagitnaan ng aking pagkain nang bigla akong lapitan ng apo kong sigila at nagtanong sa akin, "Lola Rita, malapit na po ulit ang summer outing po natin. Gusto po sana naming magpipinsan na sa probinsya naman po nila lolo tayo magpunta. Base po kasi sa mga napapanood po namin sa Facebook at YouTube ay napakaganda po ng dagat kina Lolo Nilo." Paninigila. Doon ay nagkatinginan kaming tatlo ng mga anak ko. Tikom ang kanilang mga bibig at hinihintay ang aking magiging kasagutan buwat sa katanungan ng apo kong sigila. Noong bata pa kasi ang dalawa kong anak, ay minsan na silang nangulit sa akin. Napuntahan naman naming mag-anak ang probinsya ng kanilang ama upang doon nila maranasan ang papalapit na bakasyon. Ngunit ang saya nilang dalawa ay aking mariin na tinutulan. Bagkus ay binigyan ko sila ng tig-isang palo buwat sa akin na kanilang iniyakan maghapon. Ang lugar kasi ng asawa ko ang nagbigay sa akin ng katakot-takot na bangungot mula nang dinala niya ako roon. Ang probinsyang labis kong pinagsisihan kung bakit pa ako sumama noon kay Nilo. Mahigit 3 taon na kaming magkasintahan ni Nilo, Sir Lakay. Nagkakilala kaming dalawa sa pinagtatrabahuan naming mall. Ako ay isang tindera ng damit, habang si Nilo ay isa naman sa mga gwardya ng mall. Ewan ko, Sir Lakay, bakit sa dami ng makakasabay kong kumain doon sa may kantin, ay palaging si Nilo ang aking nakakaharap sa tuwing manananghalian ako. Hanggang sa niligawan ako ni Nilo, Sir Lakay. Siyempre, nagpakipot ang beauty ko nung una. At hindi rin nagtagal ay sinagot ko siya. Doon po ay nagpa siya kaming mag-live-in. Isang araw, kinausap po ako ni Nilo at kinukumbinsi niya akong sumama sa pag-uwi niya sa kanila. "Han, sumama ka naman sa amin." Aniya. "Bakit kailangan mo pa akong isama roon, Han? Hindi ba mahal ang pamasahe sa barko?" Pag-iinarte ko, "May kamahalan nga Han, pero hindi naman iyon ang usapan dito. Ang gusto ko ay makilala ka ng aking pamilya, kung gaano ka kabait at kaganda bilang aking asawa." Pag-amin ni Nilo na aking ikinakilig ng todo. Sa madaling sabi, ay napapayag akong sumama ni Nilo sa kanyang pag-uwi sa susunod na buwan. Nagtipid kami ng mga gastusin sa bahay para
may dagdag pa kaming pera sa aming pag-uwi. Pagkarating naming dalawa ni Nilo sa Southern Leyte, pagkababa namin sa sinakyang barko, ay muli pa kaming sumakay sa isang bus papunta sa bayan ng Sugod. At pagkatapos, sumakay kami ng motorsiklo na maghahatid naman sa aming dalawa ni Nilo sa kanilang purok hilaan. Payak lamang ang pamumuhay ng mga taong nakatira rito. Malayong malayo sila sa magulong Maynila. Bukod sa pagtatanim ng mga gulay sa kani-kanilang bakuran, ay pangingisda rin ang pangunahin nilang hanap buhay ng mga taga rito. Doon ko naintindihan kung bakit dugdug ang kulay ng balat ni Nilo. Wala akong maipinta sa pamilya nila Nilo. Napakabait at maasikaso sa akin ang kanyang mga magulang. Noon ko rin nakilala ang dalawa pa niyang kapatid na babae. Masarap silang kasamang dalawa. Madalas nila akong dalhin sa pusod ng dagat, sakay ng kanilang bangka, at palipat-lipat kami sa mga pulo. Tatlo kaming pumapasok sa mga kuwebang nandoon. At pagkalabas namin ay maglalangoy-langoy kami sa gilid ng bangka. Sa tuwing sumisisid ako ay manghang-mangha ako sa ganda at linaw ng tubig dagat. Doon ay malaya kong nakikita ang samot-saring mga laman dagat mula sa pinakamaliit hanggang sa malahiganting hugis. Aaminin ko po na noon ko lamang nakita ang mga iyon sa aking talang buhay. Alam mo, Sir Lakay, sa kabila ng itinatagong kagandahan mayroon ang probinsya nila Nilo, ay dito ako nakaranas ng hindi ko sukat akalain na mangyayari. Isang kahindik-hindik, mapanindig balahibong katatakutan, at inasahan kong maiuwi ako ni Nilo na bangkay lamang sa Maynila. Isang umaga, Sir Lakay, ay nagising akong hindi maganda ang aking pakiramdam. Hirap akong bumangon buhat sa pagkakahiga sa higaan naming papag ni Nilo. At sa tuwing magtatangka akong bumangon ay may pananakit akong nararamdaman sa aking bandang likuran. Narinig ko pa ang paglagutok ng aking mga buto. Kasunod noon ang pamiminipit ko ng sobrang sakit. Aray, anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makatayo? Nasaan ka ba, Nilo? Bakit masakit ang katawan ko? Tanong ko sa aking sarili hanggang sa mapaiyak ako sa hindi ko malaman na dahilan. Nahintakutan ako nang may maramdaman akong paggalaw sa aking likuran. Hindi ko sila matukoy kung anong klaseng bagay ba ang bigla na lang bumukol doon. Natulala ako nang makita kong gumapang ang ilang bukol papunta sa aking magkabilaang kamay at animoy mga kitikiting hindi mapakali sa iisang lugar hanggang sa nagpalipat-lipat sila sa buo kong katawan. Nataranta ako ng mga oras na iyon. Nagsisigaw ako sa labis kong takot. Panay ang tawag ko kay Nilo pero hindi yata ako naririnig. Dahil sa aking pagwawalang ginawa ay nakita kong dumating si Minda, ang nakababatang kapatid ni Nilo. Bakas sa kanyang muka ang hilakbot at takot nang masaksihan niya ang mga bukol na palipat-lipat sa aking katawan. Ano ang mga iyan, Ate Minda? Bakit? Nagpapalipat-lipat sila sa iyong katawan? Ang lalaki ng mga bukol, ate. Hindi ko rin alam, Minda, kung ano ang mga ito. Pakiusap, tawagan agad ang Kuya Nilo mo. Pagkasabi ko ay mabilis akong iniwan ni Minda. Naguguluhan ako kung ano ba ang nangyayari sa akin hanggang sa
Namilipit akong muli sa sakit sa bandang lalamunan at bigla akong sumuka. Isang pagsukang tuluyang nagpakawala sa aking ulirat noong makita ko ang isang tumpok ng mga bulating kumikislop-kislot ng aking sila ay may suka. Pagkagising ko ay nakita kong kumpleto ang kanilang pamilya. Bakas sa kanila ang labis na pagtataka at labis na pag-aalala nila sa akin. Ineng, makinig ka sa sasabihin ko. Isa akong albularyo. Ako si Apo Agustin. Ano po ang nangyayari sa akin, Apo Agustin? Patamlay kong wika. Binabarang ka, Ineng. Diretsyong sagot niya. Buhat sa aking narinig na sinabi ng matandang albularyo ay nagdilim ang aking paningin. Alam ko ang barang na kanyang sinasabi at kung ano ang mangyayari sa mga taong binabarang. Yumakap ako kay Nilo at nanghihingi ng pagsaklolo. Ineng, may gagawin ako sa'yo, pero sana ibayan mo ang iyong sarili. Dagdag ng albularyong may kasamang pagbabanta. Tinitigan ko lang ang matanda, tsaka marahan akong tumango sa kanyang sinabi. Bigla niyang hinawakan ang aking noo at nagbitiw ito ng mga salita. Ako, si Apo Agustin, isang makakanan. Alis! Sa isang kisap mata ay nasa loob na ako ng isang botelya. Hindi ko alam kung paano ako nagkasya roon. Tumingin ako sa paligid at nakita ko sila Nilo. Pero laking takot ko dahil malahiganti na ang kanilang laki kaysa sa akin. Narinig kong nagsabi ang albularyo kina Nilo na itinago niya ang aking kaluluwa sa isang botelyang dala niya upang hindi daw ako makuha ng mga paparating na demonyong alaga nitong hindi pa matukoy na mangbabarang. Nakita kong nagliwalag ang katawan ng matanda. Pagkatapos ay humawak ito sa aking katawan at nagsalita ng hindi ko maintindihan. Pagkatapos, nagulat na lang ako nang marinig kong suminghap ang aking katawan lupa. Noong humawak ang albularyo sa aking liig, ay bigla siyang nagtanong kung sino man daw ang sumasapi sa aking katawan. Sino ka, mambabarang? Bakit mo ginagambala ang katawan ng babaeng ito? Sabi ng albularyo. Huwag mo kong pakialaman, tanda. Gagawin ko ang nais kong gawin sa kanya. Wala ka naman magagawa eh. Pabalang na sagot ng mambabarang. Hindi na bale. Wala ka namang kwentang kausap. Ihanda mo na lang ang iyong sarili sa maaari kong gawin sa iyo mamaya. Galit na bulyaw ng matandang albularyo. Sabay bigkas ng ilang mga dasal. Biglang sinakal ng aking kamay ang sarili kong liig. Kagimbal-gimbal makitang halos hindi makahinga ang aking sarili sa higpit ng pagkakasakal. Nang makita ng albularyo na namumutla na ang aking katawan, ay bigla itong nagsalita at kusang bumitiw ang mga kamay ko sa pagkakasakal. Nagbanta pa ang albularyo sa mangbabarang na hindi lamang ang pagsakal sa liig ang kanyang sasapitin kung hindi nito alisin ang bagay na ipinasok niya sa aking katawan. Biglang inilabas ng albularyo ang isang korting tatsulok at tinawag niya itong trispiko. Agad niyang ipinatong sa akin noo. Biglang nataranta ang mambabarang at sumisigaw
dahil nasasaktan. Alisin mo! Alisin mo! Alisin mo yan, tanda! Napapaso ako! Aalisin ko itong 3 piko sa iyong noo. Kung aalisin mo ang bagay na inilagay mo sa katawan ng babaeng ito, demonyo kang mambabarang! Paninigaw ng matandang albularyo. Oo na! Oo na! Aalisin ko na! Basta, ilayo mo sa akin ang bagay na yan! Pagmamakaawa niya. Natatarantang inalis ng mambabarang ang kung anumang bagay na kanyang inilagay sa aking katawan. Panayhawi niya ng paibaba mula ulo hanggang paa. Ilang minuto ang lumipas ay natakot ako nang biglang nagsilabasan sa aking balat ang inilagay ng mambabarang sa akin. Napakaitim, malansa at kumikislot-kislot ang kanilang duluwang ulo. Napakagatlabi pa ako sa aking kinakatayuang butilya nang bumulwak ang aking dugo. Pagkatapos nilang makalabas doon, pinilit kong imulat ang aking mga mata upang sila'y aking mapagmasdang maigi. Ganun na lamang ang aking takot sa kagimbal-gimbal na bagay na inilagay sa akin ng mambabarang. 15 linta ang suma total na lumabas sa aking katawan at nananatili pa sila roon habang sinisipsip ang aking tumulong dugo. Inalis ko na lahat, tanda. Lubayan mo na ako. Pagtatapat ng mambabarang. Sinong niloloko mo? Ako ba? Alam kong mayroon ka pang ibang inilagay. Wika ng albularyo, sabay balik sa hawak niyang 3 piko. Nang isay ang aking katawan, awang-awa ako sa kanyang kinakasapitan sa kamay ng albularyo. Pero kung ito lamang ang paraan para gumaling ako, ay wala akong magagawa kundi ang manood na lamang. Nakita kong namuti ang aking mga mata at sa kanyang pagdilat, katakot-takot na usal na panalangin ang kanyang pinakawalan sa malademonyo niyang tinig. Mula sa kung saan may 2 demonyong malalaki ang biglang naroon sa loob ng kwarto. Doon ko napagtanto sa aking sarili na kahit pa kaluluwa ko ay nakakaramdam pa rin ako ng pagkatakot. Hinawakan ng mga demonyo ang katawan ng albularyo at pilit siyang kinakapkapan. Napasigaw naman ng albularyo. Hindi daw makukuha ng 2 demonyo ang aking kaluluwa. Nagkaroon ng kumbate sa pagitan ng albularyo at sa 2 demonyo. Sa pagkakataong ito, ang albularyo ang dihado sa laban hanggang sa may sinabi ang albularyo na ikinagulat ng mambabarang. Sa oras na mapatay mo ko, matandang Cecilia, bahala ng mga saksing narito ang siyang papatay sa inyong 2 ng anak mo. Akala mo siguro hindi kita makikilala kung sino ka ba talaga? Saad ng albularyo. Nang laki ang aking mga mata na may sapi ng mambabarang at unti-unti siyang kumalma, siya na rin ang nagkusang paalisin ang 2 demonyong kanyang alagad. Inamin ni Cecilia na mambabarang sa aming lahat na binayaran siya ng 1 sakong palay ni Tanya, kapalit ng pagpaparusa niya sa babaeng kasama ni Nilo. Hindi ko kilala ang babaeng sinasabi ng mambabarang, pero base sa mukha na nakikita ko kay Nilo ay puno ito ng galit para sa babaeng ang pangalan ay Tanya. Balik! Huling utos sa sambit ng matandang albularyo. Uhaw na uhaw ako nang makabalik ako sa aking sariling katawan. 2 linggo rin akong binibisita ng albularyo.
upang gamutin ang aking mga sugat. Noon ko lang nalaman na si Tanya pala ang matagal nang umaasang maging nobyo si Nilo. Kaya laki ang galit nito sa akin noong nalaman niyang may kasamang ibang babae si Nilo nang ito ay bumalik sa probinsya. Kaya ganun na lamang ang aking tromang bumalik muli sa probinsya nila Nilo. Paano kung ulitin muling ipabarang ako ni Tanya? May isa pa bang Mang Agustin ang tutulong sa akin? Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Lakay. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa.